Morning! Good morning! Morning, baba! It's 8 o'clock in the morning. Ay, umulan kagabi pero parang tila na ngayon. Kahapon, ang init. Pinagbigyan kami the whole day. Tapos umulan ng evening din after ng foam party. So, wakey! Guys, part 10 na tayo sa ating Boracay serye at ito na nga ang aming day 3 dito sa Boracay. Recap ko lang, galing kami sa foam party kagabi at grabe talaga yung partying yun. One of a kind, super unique experience na kailangan maranasan nyo rin. Sana makapunta rin kayo dito sa Fairways and Blue Water. 8 PM na nga natapos yung party, dumiretso na kami na uwi ng hotel dahil naku, mga pagod na ang mga kids. At kung natatandaan nyo, since 1 PM pa kami basa dahil nga galing kami sa mga water activities kaya hindi na kami lumabas for dinner at umorder na lang kami ng in-room dining dito sa hotel. Today, nakaschedule ang parasailing namin kasi hindi na natuloy kahapon dahil 5:30 na natapos lahat ng mga activities namin. So, before that, halika kayo at kumain muna tayo ng breakfast dito sa Fairways and Blue Water. So, ngayon, iba-iba naman yung mga nakaserve sa amin. At yan nga, meron tayong chicken adobo, may buttered vegetable, ang sarap niyan guys, may putanesca, wow, grabe. May sausages pa rin, scrambled egg, salad section, at itong iba't ibang mga juices na available din, fruits, at yung mga favorite nating tinapay, lalong-lalo na yung banana cupcake. Tapos yan nga si mother, naku, tuwan-tuwa dahil meron na naman siyang pansit, favorite niya, at syempre yung putanes kasi kakaiba daw yan sa kanya at first time niya itatry. Binilisan lang namin ang breakfast namin ngayon kasi 11:30 AM ang meetup namin kay Michael at Mai para sa aming parasailing. Kaya ayan, mga 10 AM at kami na nga ang nag-close nitong restaurant, wala na mga tao, ay bumalik na kami sa hotel para makapagpalit ng aming parasailing outfit. O, diba? Kaya ang dami-dami talaga naming dalang gamit dahil kada kibot nyo, iba yung fit check nyo. Ganun dapat. Pag nagbabakasyon, daan kayong picture na iba-iba yung outfit diba? At yan nga, 11 AM, ready na naman ang tropa. At ang meet-up place namin ay sa D-Mall na. So from here, sasakay ulit kami ng shuttle ng Fairways and Blue Water. Tapos doon na kami magka-tricycle sa harap ng entrance going to D-Mall. And today nga, ang ganda ng aming shuttle. Tingnan nyo, yung golf cart na super presko at open. Kaya naman pagpunta natin sa labas ay makikita natin lahat ang maraming building at iba't ibang ino-offer pa na activities nitong hotel. Today nga pala ang last day namin dito sa Boracay kasi ang aming ferry going back to Batangas is scheduled at 11 PM and this time naman itatry namin yung to-go ferry. So watch out kayo sa susunod na part ha. At dito nga ninanamnam na namin ang one last look dito sa aming hotel. And I must say it's a good decision to stay here lalo na first timer kami. Although malayo siya sa D-Mall which is the center ng Boracay, halos lahat naman ay kompleto dito sa loob. Meron silang maraming restaurants, marami silang swimming pool, meron silang private beach. Masarap din yung food nila sa restaurant at most especially ang babait po ng mga staff dito, lalo na yung mga driver ng mga shuttle, pati mismo yung mga security guards. Then, lumabas pa nga kami kagabi, mga bandang 11 PM kasi parang gusto kong gumala kasi may mall siya sa tapat niya. At available pa rin yung shuttle, pati ang dami pa rin mga security guards na magbabantay sa inyo. So, wala kayong kaproblema sa safety. Yun nga lang, ang i-consider nyo lang is yung pamasahin nyo from dito sa hotel hanggang sa D-Mall. Kung ang bet nyo talaga ay doon kayo gagala sa sentro, sa station 2, kailangan i-consider nyo yung 100 pesos pumasahe sa tricycle, back and forth, so 200 na yan. At kung magpapabalik-balik kayo, siguro mga gagastos din kayo ng mga 1K. First time namin nakakita ng mahabang pila dito, this was a Sunday, kaya naman maraming palabas ng hotel at pupunta sa D-Mall. Pero katulad nga na sinabi ko sa mga past video, walang problema kasi laging may tricycle na nag-aantay dito sa labas. Excited na nga ang lahat mag-parasailing at alam nyo ba kung bakit parasailing ang tawag doon? Kasi ang paraw pala ay Visayan word for boat na may dalawang wings o tinatawag nilang double outrigger sailboat. Ang mga outriggers na yan ay made of bamboo pole sa magkabilang side na siyang nagpapastable naman ng bangka through wind and waves. So yan nga, 11:30 eksakto, nandito na kami sa meeting place at inaantay na lang namin si Michael and the team. At habang inaantay nga namin sila ay ninanamnam namin ang view na ito ng Boracay dahil baka matatagal na naman naming makita ito. At yan nga, sinundo kami ni Michael na nakamotor at dito kami dumiretso sa Bulabog Beach kasi dito pala mag-start ang ating parasailing. Take note, pinakita ko na yung price dun sa isang video, 2,500 per 2 packs ito. Pero kasama na to dun sa package na kinuha namin na 3,400. June kami nagpunta dito kaya ayan ako makikita nyo medyo makulimlim at 12 noon pero okay lang sa amin as long as hindi naman sobrang init at hindi rin malakas ang ulan. So yan nga, ang capacity daw nito ay 7 to 8 so saktong-sakto kami. Ang sabi nila kuya, dapat daw balanse ang mga outriggers o sa Tagalog ay cutting.
Oh, hindi nyo alam yun, no? Ako rin, hindi ko rin alam. At yan nga, una lang pinasakay ang aming Thunders. Talaga namang game na game si Mother at muntik pang hindi nakayanan ni Kuya. Sumunod naman na ito ang aking baby at yan ako na ang sunod na pinasakay ni Kuya. Habang sa kabila naman, nadodoon ang mga Intot family. So yan, excited na nga kami dahil ang dami namin nakikitang ganitong video dito sa TikTok at ngayon naman, it's our turn. Safety first muna, kaya wag na wag niyong kalimutang isuot ang inyong mga life vest na available din dito sa booth. Wag muna tayo Oh, hindi pa umaandar. May pakanta-kanta na si ate So yan nga, paalis na kami dito. At kita nyo nga, parang may blessing na paparating dahil hindi pa kami umaalis ay umaambon na. Ow! Yes, with Super Love Boracay. At kita nyo naman, may pa-video at photo rin ang mga kuya dito. So, huwag kayong mag-aalala. Dahil pupunuin nila kuya ang inyong camera roll ng mga naggagandahang pictures katulad nito. Tumagal nga ng more than 1 hour itong aming parasailing. And to be honest, hindi kayo maiinip kasi sobrang ganda talaga nung tubig na dadaanan nyo. Tapos yun dahil nga umaambon ang lamig, pagdampi sa mga paa namin. Tapos halos parang nasa romantic movie kayo kasi may pa-ambon-ambon effect ng konti. Yung mga kids nga namin dito guys, nakatulog na sa sobrang sarap nung alon, nung hangin. Ay, para ka lang naman talagang dinuduyan dito. At sa kalagitnaan nga ng aming journey ay tumigil muna sina kuya dahil meron daw silang ipapakita sa amin. Ang takot ko nga, kala ko pating. Hindi, starfish daw. So ayan, makuha daw sila ng starfish para may picture daw kami kasama yun. Ang galing kompletos ricados talaga ang inyong holiday dito sa Boracay. Tapos ang babait pa talaga ng mga locals. I-explain nila talaga sa amin yung mga kabuhayan nila dito sa Boracay. Pag daw tag-ulan, mahina talaga yung kanilang kita. Pero pag summer naman daw, halos wala na daw silang pahinga. At ayan na nga yung starfish, akala ko meron tong ngipin. So wala naman daw pala. Hinawak-hawakan lang namin at yan nakakatuwa. Hindi nyo isipin na living organism pala yan. Parang pan-display lang sa bahay. Pero syempre, photo op lang yan guys ha. Hindi nyo pwedeng uuwi yung starfish. After 1 hour, ayan na nga at padaong na kami. Pero sabi nila, kuya, magpipicturan pa daw kami dito sa Bulabog Beach. So kung tatanungin nyo ako, worth it ba ang 2,500 for 2 packs? Abay, 100% naman. Lalo na kung ayaw nyo ng mga super thrilling rides, yung gusto nyo chill lang, ayan, dito best talaga na option ang parasailing. At sabi nga nila, mas maganda daw ito kapag sunset kasi makikita nyo yung best sunset in the whole world. So yan nga, 1 PM na to at babalik na kami sa aming hotel para naman makapag-check out. Here, nilakad na lang namin hanggang tricycle station. Time pa kayo dito, marami ding mga magagandang spot dito. Nakita nyo yung parang coconut tree na nakabend doon. Yun yung sikat na backdrop dito, pati yung I Love Boracay. At make sure na ibibili nyo ng ice cream ang mga anak nyo dahil yan, nagwawala na si Choco sa tricycle. Tinopak na naman. O siya guys, after nito pupunta ulit kami sa D-Mall at ipapakita namin sa inyo ang experience namin sa Island Chicken Inasal at Coco Mama and Ube Mama. Para lahat ng mama na tikman natin dito sa Boracay. Thank you everyone for watching. Bye-bye.